Mataas ang palitan ngayon pero pera na lang talaga ang kulang. Wala akong funds ngayon eh. Tingnan natin yung ratings ngayon. Sa Western Union muna tayo. Sign in. Then tingnan natin, start new transfer. Mag-try lang tayo kasi wala pa akong funds ngayon para makita nyo lang yung rate ngayon, currency rate ng Malaysia, ng RM to peso, Philippine peso. Kunyari 5,000 RM. Then boom. Ayan, 15.5941 yung rate, currency rate ngayon or exchange rate. 15.94. Ayan siya. Ay, 15.59. Pero pag sa touch in ko medyo mababa siya. Ayan, 15.56 pa lang. Pero pag mababa dito, hahabulin niya si Western Union at pag tumas naman na dito, bumababa na sa Western Union ang exchange rate. Kaya tataas pa ito, 50.56. Try natin sa Western Union. Ito siya. Pag magsasend kayo dito, ayan, ganyan siya, sample. Siyempre, Philippines pa rin ang pipiliin nating receivers, country, or region. Then, dito mamili kayo kung how does your receiver want the money. Pag sabi niyang sa GCash or Coins.ph at saka Maya, pwede dito sa e-wallet, ito yung piliin nyo. Pero pag bank transfer or BDO, dito kayo sa bank transfer or bank account. Then, pag gusto niyo naman cash pick up, dito kayo sa cash pick up. Pero pag GCash ang gusto nyo, dito kayo sa GCash. Ayan, pwede sa Maya, kaso yung limit ko lang is 695 RM. Pareho sila kay Shopee Pay, Grab Pay, tapos bayad Coins.ph. Tapos ito, basta ganyan na siya. Medyo mababa yung exceed limits, yung limit niya. While GCash, pwede ang 5K. Depende kung verified account yung account niyo. Kasi tumataas yan pag verified yung account niyo, tapos madami na kayong transaction. Then, ito naman ang piliin niyo. How do you want to pay? Pag kunyari ako may public bank ako dito, ito ang piliin ko. Popular, FPX, bali, basta ito yung piliin niyo. Ano ba to? Hindi ko na matandaan yung acronym nitong FPX, basta pang process ng money. Bali, instant bank transfer. Ito na, kunyari may bank kayo dito, ito ang piliin nyo para i-direct nyo kayo sa website at ilalagin nyo lang yung may bank nyo or public bank or kung ano pa yung mga bank ko nyo dito na pwede yung kung saan manggagaling yung funds na i-remit nyo sa Philippines. Take note pala sa itong FPX, instant bank transfer, ang charge lang or fees is 10 ringgit. Pag e-wallet siya manggagaling kunyari sa touch in ko siya, kunyari ito, touch in ko siya, ay ganyan siya, wait, 60 ringgit yung fees, mas mahal siya, kaya mas maganda ang FPX kasi 10 ringgit lang yung fees. Pag debit card naman, ito 30 ringgit yung fees, kaya ang ginagamit ko is ito, FPX, bali online bank transfer. Ito yung piliin mo. Then pag napili mo na yan, i-next mo lang siya. Then ayan, ganyan siya, basahin nyo na lang yung mga ganito. Protect yourself from fraud. Pag okay naman na sa inyo, accept nyo lang. Then dito, ito yung piliin nyo. Kunyari, may SIM-bank kayo dito. May bank, public bank. May M-bank din. Ayan, ito lang yung available na pwede nyo i-select. Sa akin kasi may public bank ako dito. Kaya, ito yung i-click ko. Then, continue to pay. Ganyan siya. Then, pag may nailagay na kayong receiver, ito ang piliin nyo. Ganyan siya. Pero, wait. Pero pag wala, mag-add nyo receiver kayo dito. Ayan siya. Then, ilalagay nyo yung first name niya, middle name, optional kung wala siyang middle name. Then, surname, ito yung last name. Then, pwede kayong maglagay ng email address niyo para email din ang receipt doon. Pero optional siya. Then, ilagay niyo yung wallet provider. Ilagay niyo lang dito yung mobile number niyo, yung mobile number ng receiver. Tapos, maglagay din kayo ng purpose of transfer. Kunyari, family and supporting and living expenses. Then, piliin nyo ang source of funds. Saan manggagaling yung isisend nyo? Salary ba, savings, loan ba, or gift? Pension ba, government, or inheritance? Charitable donation, cash tips, or sale of goods, property, services, or investment income? Pag salary nyo naman dito, kasi nag-work kayo dito, ito yung piliin nyo. Then, relationship to receiver. Kunyari, sa'yo lang din yung receiver. Piliin nyo itong self-transfer. Or friend, pag friend nyo, or donor, receiver of charitable funds, or purchaser, seller, or employee or employer, trade, business partner, or family. Pag kayo lang din yung receiver, i-click nyo yung receiver, pero pag family, di family nyo ilagay nyo. Pero sa akin kasi self-transfer, saka ako mag-transfer sa kanila pag kailangan nila ang funds. Then, select security. What is your mother's maiden name? Ito usually yung name ng mother nyo nung single pa siya. Yung full name niya nung single siya, ito yung lalagay nyo dito. Mag-sample lang muna tayo. Wala pa pala akong nilagay na. Basta pag okay na fill upan nyo na ito, kunyari ako na ito, self-transfer,
Ito yung mga receiver personal details kasi ako lang din naman. Then ayan, naglagay ako ng email, GCash number ko, then purpose, pilihan ko lang na kunyari savings or investment or source of funds, salary. Then self-transfer, okay na yan, then next natin. Ayan, pag kasi dati may nilagay na ako dito, kaya i-continue ko lang siya. Then continue lang din kasi naglagay na ako ng address ko. Then ito yung magiging nyo, receipt, piliin nyo lang, ganyan siya. Then pag okay na siya, i-check nyo to. Then send, ganyan siya. Wait, mahina yung net natin. Hintayin lang natin. Ayan, ito yung sinasabi kong magbibigay sila ng direct website para ilagin nyo yung account nyo. So, kunyari ako, ito, ilalagay ko. Then, next ko lang. Ganyan siya, idadirect kayo sa website ng public bank nyo or sa Maybank, sa Maybank nyo kung may Maybank kayo dito. Then, piliin nyo lang ang login pero hindi ko na siya itutuloy kasi wala akong funds. Nagsample lang ako. Bali, ito yung magiging public bank FPX payment agent. Ayan, ito yung details niya. Tapos, ayan, ganyan siya kasi may 5,010 kasi may 10 na fee or charge. Then, i-click nyo lang itong confirm. Ayan, ganyan siya. Then, pupunta kayo. Pag na-click nyo na itong confirm, kailangan nyo pumunta na sa public bank account, sa public bank apps nyo para i-approve yung PBA Secure Sign-In. Ito siya. I-check nyo yun, i-approve nyo, then magsasuccess na siya. Pero sa akin kasi, sinample ko lang ito kasi wala pa naman akong sa salary na isi-send. Sample lang ito para malaman nyo na pwede ang public bank. Tapos, Western Union to GCash, ganun siya. Pwede din naman sa Touch and Go. Kunyari nandito kayo sa apps nyo. Pwede dito. Then, piliin nyo ang send money. Then, allow. Then, mapupunta kayo e-wallet, do it now, or overseas. Siyempre, i-click nyo yung overseas. Kasi overseas sa Philippines siya mapupunta. Ayan, ito yung rate ngayon. Ganyan siya. Pero, pwede naman din na dito sa baba nyo siya i-click ito, remittance. Ito, i-click nyo siya. Same lang din sila dun sa transfer. Tapos ito yung magpapap only valid work visa accepted kasi kailangan nyo submit ang passport at saka work visa nyo bago kayo makapag-remit. Hindi kayo makakapag-remit sa Pinas pag hindi nyo na-submit ang passport at saka work visa nyo dito sa Malaysia. Then pag okay na siya, i-close nyo lang. Then ganyan siya. Ayan, 5,000 RM lang yung maximum limit ko per month kasi hindi ko pa na-isasubmit yung renewal permit ko kaya 4,965 lang yung pwede sa akin. Tingnan natin sa Wise kung magkano ang rate ngayon. Mas maganda din si Wise, mas mataas ang exchange rate kaso mas mahal ang fee. Try natin mag-login. Bakit ganun? Wala yung autofill ba? Try natin kung magpupush through. Login. Bakit? Anong nangyari? Ito ba yung account ko? Try natin sign in with Google. Hindi ko alam kung anong account yun. Baka ito. Cannot log in. Ay, ayaw. Dito naman sa Remit Malaysia, kinuha na ng my employer ko yung passport ko and visa ko, kaya hindi ko pa na-verify ang account ko dito, kaya hindi ko pa siya nagagamit. Ayan. Ay, ayaw dito. Titignan ko lang sana kung magkano ang rate ngayon. Dito tayo, check our rates. Try natin. Ito siya. Ang rate ngayon is, bakit? Palitan natin lang. Choose currency. Wait, you send recipient kits. No, bakit kasi Philippines? Dapat Malaysia to eh. Malaysia ringgit. Then, Philippines. Philippine peso. Ano ang rate ngayon? Wala akong ganitong halaga. Bakit wala yung fees? Ito, nasa taas pa lang. 15.62, mataas dito. Pero kung titingnan nyo, kunyari, example tayo, 5K lang. 5K. Ayan, 15.62 yung rate kaso mataas ang fees dito. Ito makikita nyo included in Malaysian ringgit amount 48.02 yung rate total fees. Ito yung charge nila mas malaki kaya hindi ko prefer itong Wise. Mas prefer ko si Western Union at saka si Touch and Go. Pero maraming nagsabi na mas maganda din itong Remit Malaysia kaso hindi ko pa nga na-verify yung account ko kaya hindi ko pa ito ginagamit. Yan lang ang i-recommend ko para sa inyong mga first timer dito sa Malaysia or sa mga nagbabalak pa lang na pumunta dito sa Malaysia o mag-DH. Kaya mas maganda na mag-open kayo ng bank account nyo dito pagdating nyo pa lang sa employer nyo para kayo na ang bahalang mag-remit sa Pinas. Pero kung okay lang naman sa inyo na sila na ang mag-remit sa Pinas, it's up to you na. Pero sa akin kasi mas magandang ako na mag-remit kahit sa akin na yung charge kasi
pag mababa ang charge, hihintayin ko munang charge. Pag mababa ang rate, exchange rate, hinihintay ko munang tumas bago ako mag-send ng remittance sa Pinas. Yun lang. Thank you for watching.